Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris G. De Horas at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Baka, ang batang Zia na iyon ay isang fucking cow. Bagamat nawasak ang gusali ng Juying Pavilion, mas malakas ang signboard. Sino ang makakakuha nito? Isang araw, may mga taong nagtatago ng mga dragon at nakayukong tigre sa maliit na Juying Pavilion na ito. Ang pag-imbita sa City Hall ng 8 tao na kongreso ng pamilya Fang ay higit na katulad ng pagpapa-atres sa matandang Mr. Chai. Isa lamang itong hakbang-hakbang na liwanag patungo sa langit at sarurok ng buhay. No wonder kahit ang pamilya ni Miss Su ay hindi inaasahang nagpakita sa kanya. Ang taong ito ay hindi simple. Sa pag-alis ni Aaron at ng iba pa, pinag-uusapan pa rin ng isang grupo ng mga manunood ang tungkol sa kasaysayan ng paghatak ng hangin ng Aaron. Habang nanginginig, isang grupo ng mga tao ang natuwa na kahit papaano ay mapalad silang makita ang digmaang ito sa mundo. Sa makatuwid, sa napakaikling panahon, ang buong disyerto ng lungsod, lahat ay interesado sa pag-uusap tungkol dito, at ito ang naging pinakamainit na paksa sa kasalukuyan. Sa tirahan ng master ng lungsod ito ang orihinal na pinakamarangyang likod bahay sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, na espesyal na ginamit upang mapagbigyan ang mga asawa ng Panginoon ng lungsod, ngunit ngayon, pinapasok ang mga estranghero sa dalawang silid. Katatapos lang ng ilang mga waitress sa kanilang trabaho sa likod bahay sa kanluran bago sila umatras ng isa pang waitress, Hoy, Dangjo, nabalitaan ko na may nadagdag na 2 bagong bisita sa likod bahay sa kanluran. Oo, mahirap hindi magpakasal sa isang may-ari, can't help being lonely and adding a new imperial concubine. Nakita ko na lang yung 2 babae na naglalakad sa likod ko. Bagamat malaki ang tirahan ng Panginoon sa lungsod, hindi ito para sa mga tao na gumala-gala. Sa kanilang mga bakanteng oras, kailangan lang nilang makinig sa chismis. Napangiti ang mapait na boses na tinatawag na Dangjo, iyan ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su at ng kanyang waitress. Ang pamilyang Su ay may kakaibang berdeng perlas. Ang pamilyang Su, hindi ba nilinang ang pamilyang Su sa ibang ospital? Paano ka napunta sa lugar na ito? Sino ang kabilang kwarto? Tanong ng katulong. Nang bumaba ang boses niya, napatingin ang isang grupo ng mga waitress sa likod niya kay Dangjo at sa iba pa, man. Ngumiti ng mapait si Dangjo, men. Nagulat ang isang grupo ng mga waitress, Dangjo, hindi ka ba nagbibiro? Ang mga alituntunin ng paninirahan ng lungsod ay mahigpit. Pabayaan ang mga lalaki, kahit na ang batang pinuno ng pamilya Fang ay hindi dapat manatili sa likod bahay. Paanong may mga lalaking nakatira dito maliban sa Panginoon ng lungsod? Oo, Dangjo, huwag kang maging masaya sa amin. Ang lahat ng mga lingkod sa tirahan ng Panginoon sa lungsod ay mga babae, kaya't ang mga babaeng katulong at babae lamang ang laging naninirahan dito. Maging ang mga bantay dito ay ganap na mga babaeng sundalo. Ang mga matatanda at elite ay karaniwang nakatira sa harapan ng bakuran. Ang tanging tao sa likod bahay ng Wota araw-araw ay ang pinuno ng lungsod. Sa makatuwid, ang mga waitress ay may maraming pribadong komento, na sinasabi na ang Panginoon ng lungsod ay marahil ay isang taong labis na natatakot na magsuot ng berdeng sombrero, kaya mahigpit ang kanyang kontrol sa harem. Talagang lalaki ito, at dinala ito ng 8 People's Congress. Seryosong sabi ni Dangjo, sedan ng 8 tao. Lalong natigilan ang isang grupo ng mga waitress nang marinig nila ito. Ito ang pinakamataas na etiquette na bihirang taglay ng pamilya Fang. Kahit kailan ay hindi pa ito nakita simula nang mamatay ang matanda, medyo hindi ka panipaniwala. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga waitress, na halatang mahirap tanggapin saglit, gwapo ka ba? Tanong ng isang waitress, umiling-iling. Ang East Chrysanthemum,
Hindi masasabing gwapo, masasabi lang medyo pangit, hindi may dumating na lalaki sa harem, o isang pangit na lalaki, sabi ng isang nanlumo. Pagkatapos dalhin ng sedan chair ang lalaki sa pinto ay laging nakasabit ang lalaki sa puting tela. Nakita ko ang nakalabas na mga kamay. Aray, halos pareho sila nang nasunog sa apoy. Sa tingin mo kaya nila maging gwapo? Umiling si Dangjo, medyo nanlumo, Ilang waitress ang agad na umiling at bamantong hininga. Nawawasak ang pag-asa. Pero isipin mo, kung mukhang maganda, paano ito ligtas na may lalagay sa likod bahay na may maingat na mata ng Panginoon ng lungsod? By the way, nakaayos ka na ba ang magiging asawa ng batang si Lord? Sa hinaharap, ang maliit na asawa ng Panginoon ay maghuhugas ng kanyang mukha ng luha sa buong araw. Ilang beses nang pinalitan ang kanyang makeup at umiiyak na siya. Mas mabuting maghintay hanggang bukas ang opisyal na pagsisimula ng kasal. Hindi niya susubukan ang mga damit na iyon. Mukhang hindi niya gusto ang ating munting Panginoon. Tumanggo si Dangjo, sinulyapan ang kanyang magaling na kapatid at sinabing, sa katunayan, may ibang lalaki siya sa kanyang puso. Binigyan niya ako ng maraming pera noon at tinanong siya na tanungin siya tungkol sa isang lalaki. Sino? Parang Aaron. Panipi. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Aaron. Gayunpaman, nakakagulat na humingi siya sa akin ng tulong upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng lalaki sa labas, ngunit hiniling sa akin na huwag istorbohin ang buhay ng lalaki. Gusto lang niyang malaman kung maayos ba siya. Dangjo Road, nakikita mo ba itong Aaron? Naintriga ang isang grupo ng mga waitress. Napangiti ng mapait si Dangjo, hindi siya taga-disyerto. Kahit tanga siya, tanga ka ba? Sa disyerto, makakalabas ka ba ng walang flower boat? Ang Aaron na sabi niya ay wala sa Desert City, pabayaan, sa hangganan ng disyerto, ngunit sa Central Plains. Ang walang magawang paraan ni Dangjo. Malinaw na tumanggo ang mga waitress at napatigil sa pag-uusap, tara na at tignan natin siya. Palagi siyang bad mood. Kung may mangyari, hindi namin ito kakayanin, sabi ni Dongju sabay kuha ng grupo ng mga waitress sa isang maliit, bahay sa likod bahay. Hindi man kalakihan ang cabin, maluho naman ito sa dekorasyon. Ito ay hindi lamang may magandang kalooban, ngunit nagpapakita rin ng isang uri ng magaan na karangyaan dito. East Chrysanthemum, ilang tao ang nag-iwan ng 4 na tao na naghihintay sa labas ng pinto, ang natitirang 3 tao ay sumunod sa East Chrysanthemum na marahang kumatok sa pinto, ngunit walang tugon sa bahay. Napatingin si Dangjo sa 3 babaeng katabi niya. Nagpalitan ng mata ang 4 at tumanggo sa isa't isa. Pagkatapos, marahang itinulak ni Dangjo ang kahoy na pinto. Sa pagbukas ng kahoy na pinto at sa tabi ng bintana ng bahay, isang babaeng nakasuot ng pula, hawak ang pisngi sa kanyang magaan na kamay, ay dumungaw sa bintana. Puno ng lungkot at lungkot ang maganda niyang mga mata. Gayunpaman, kahit na, walang paraan upang itago ang kanyang nakamamanghang mukha. Napatingin si Dangjo sa hindi ginalaw na pagkain sa mesa. Hindi niya maiwasang mag-alala. Bamulong siya, Miss Su, hindi ka pa kumakain. Nang marinig ang mga salita ni Dangjo, bahagyang lumingon siya. Kung nandito si Aaron, magugulat siya, dahil ang taong ito ay walang iba kundi si Ivory. Bad mood ako. Ayokong kumain ng marami, mahinahong sagot ni Ivory. Miss Su, halos hindi ka na kumakain ng marami araw-araw. Paano ka nagpapatuloy ng ganito? Tsaka bukas ang oras ng kasal. Libo-libong bisita ang dumating. Kung gusto mo ito, si Dangjo ay hindi alam kung ano ang sasabihin. She not only felt that it would affect them, but also worried about her physical condition. Sorry, pero wala talaga akong gana. Bahagyang humingi ng paumanhin si Su Yingxia, bakit hindi ko sasabihin sa iyo ang isang bagong bagay tungkol sa tirahan ng Panginoon ng lungsod ngayon? Gawing mabuti ang pakiramdam mo. Sa sandaling bumaba ang boses, nang hindi hinintay na tumanggi si Ivory o hindi, direktang nagsalita si Dangjo tungkol sa lalaki na pumunta sa likod bahay ngayon. Gayunpaman, sinabi niyang lumilipad ang kanyang mga kilay, ngunit si Ivory ay wala pa ring Diyos sa kanyang mga mata, malungkot na iniisip ang kanyang sariling mga bagay. Sa oras na ito, sa harap na pangunahing bulwagan, hiniling ng pinuno ng pamilya Fang na maupo si Chai at inutusan ang isang tao na magbuhos ng tsaa. Habang walang ginagawang pag-uusap, dahan-dahan nilang hinintay si Suyan na tumira,
Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa pinto. Nang bumangon ang may-ari ng pamilya Fang at tumingin sa pinto, nakita niyang may nilagyan pa rin ng plaster sa mukha si Liu Tao. Galit niyang itinulak palayo ang bodyguard na nagbabantay sa pinto, at saka nagmamadaling pumasok. Sa mukha ni Liu Tao, ang kanyang galit ay mahirap mawala. Nang makita niya ang may-ari ng pamilya Fang at ang matandang Mr. Chai, bahagyang napigilan siya, nakita ni Liu Tao ang kuya at ang matandang Mr. Chai. Marahan silang tumanggo. Tinapos ni Liu Tao ang seremonya at bahagyang itinaas ang kanyang ulo na may hindi kasiyahan, kuya. Darating ang matandang Mr. Chai, bakit hindi mo ako tawagan sa bulwagan? Hindi ba dahil nasugatan ka at nawalan ng malay, kaya may nagpadala, bumalik ka sa bahay para magpahinga? Ang pahinga ay isang holiday, natatakot ako na minamaliit ni kuya ang aking pamilyang Liu, diretsong sabi ni Liu Tao. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ang aking panganay na kapatid ay tumingin sa akin ng masama, hindi ako dumating ng hindi imbitado, hindi ko na din ilaan ang mukha ko at kinausap ang matandang Mr. Chai sa pagkakataong ito, ngunit binawi ko ang nawala sa pamilya Liu. Malamig na sabi ni Liu Tao, anong ginagawa mo? Malamig na sumimangot ang Panginoon ng pamilya Fang, narinig ko na ang bata ay dinala pabalik sa mansyon ng iyong panganay na kapatid, ngayon, ako mismo ang papatay sa bata para patunayan ang lakas ng pamilya Liu. Malamig na sigaw ni Liu Tao, papatayin mo ba siya? Narinig ng pinuno ng pamilya Fang ang pananalita at dahan-daang lumapit kay Liu Tao. Eksakto, Pop. Storytelling channel sa YouTube. Katahimikan. Isang patay na katahimikan. Hinawakan ang kanyang masakit na pisngi, halos hindi makapaniwalang tumingin si Liu Tao sa may-ari ni Fang na si Fang Biao. Ikaw, sinaktan mo ako. Matagal na natahimik si Liu Tao at nakatitig ng malapad. Bagamat may dalawang apelyido si Fang Liu, magkamag-anak sila. Ang dalawang ulo ng pamilya ay magkapatid. Hindi nila kayang igalang ang isa't isa tulad ng mga bisita. Masasabi lang nila na mahal nila ang isa't isa. Hindi masama ang relasyon. Ngunit tulad nito, biglang iniunat ni Fang Biao ang kanyang kamay at sinaktan ang sarili, na halos hindi makapaniwala kay Liu Tao. Kung maglakas loob kang guluhin muli ang lalaking iyon, higit pa sa pambubugbog sa iyo. Paano kung hahayaan mong mawala ang pamilya Liu mo sa disyerto? Galit na sigaw ni Fang Biao. Hayaang mawala ang pamilya Liu sa disyerto. Hahamakin ito ni Liu Tao kung ito ay nagmula sa sinuman, ngunit kapag ito ay nagmula sa may-ari ng pamilya Fang, si Liu Tao ay kailangang lihim na matakot. Ang pamilya Fang ay may ganitong lakas. Big, kuya, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ngayon kailangan mong baliwalain ang pamilya Liu para sa batang iyon. Gulat na sabi ni Liu Tao. Ang hindi niya maintindihan ay sa harap ng matandang Mr. Chai, noon pa man ay napakabuti niya sa kanyang sarili, ngunit hindi niya binigyan ang kanyang sarili ng kahit katiting na mukha. Ang batang iyon, Liu Tao, ikaw din ang padre de pamilya at gumagawa ng mga bagay ng walang ingat. Malamig na uminom si Fang Biao at saka sinabing, huwag mong sabihing pamilya Liu mo iyon. Alam mo ba na kahit ang pamilya Fang natin ay hindi siya kayang saktan? Dahil lang sinira niya ang Supreme Fire ng pamilya Liu natin. Iyon lang ang kawalang ingat ko sa mahabang panahon, kasama na ang mga matatanda. Kung sisimulan ko ulit, I can assure you na kapag nawala si Liu Tao, dadalhin ko ang ulo ko para makita ko, ikaw. Tuwang-tuwang sabi ni Liu Tao. Bastos. Galit na uminom si Fang Biao, kung matigas pa rin ang ulo mo at kailangan mong humamon, kahit na may 10,000 ulo ka, 10,000 beses ka nalang lumapit sa akin, kuya, hindi ka naniniwala. Hindi makapaniwalang sabi ni Liu Tao. Naniniwala ako sayo. Ano ang paniniwalaan ko sayo? Hinamak ni Fang Biao ang pag-inom. Gusto pang magsalita ni Liu Biao. Sa pagkakataong ito, dahan-daang tumayo ang matandang si Mr. Chai Rong, umiling at bumantong hininga. Ang ibig sabihin ng amo ni Fang ay naniniwala siya sa iyo, ngunit naniniwala siya sa Diyos ng Yelo, ang Diyos ng Yelo. Natigilan si Liu Tao nang marinig niya ang talumpati. Kakaraniwan ka, wala ka ba talagang nakitang kakaiba noong nakipag-away ka sa lalaking iyon? Kahit na ikaw Liu Tao ay hindi pa nakakapunta sa larangan ng digmaan sa mahabang panahon, ang pinakamataas na apoy ay ang natatanging apoy ng iyong pamilyang Liu. Paano ang mga ordinaryong tao ay sinisira ito ng kusa? Nag-aalalang sabi ni Fang Biao.
Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Liu Tao na parang siya ay nasa komprontasyon. Tila may mga kakaibang lugar. Sa apoy, mayroong isang malakas na puwersa, ngunit ang puwersang iyon ay tila may pakiramdam ng déjà vu. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang apoy ay masyadong malaki, at si Liu Tao ay puno ng pagnanais para sa tagumpay at pagkatalo. Hindi niya ito pinansin, pero ngayon ay pinag-iisipan niyang mabuti, parang may naalala siya bigla. Hindi kaya, biglang tumangala si Liu Tao at nanliit ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Fang Biao at matandang Mr. Chai at Mariing tumango. Hindi makapaniwala si Liu Tao. Hindi, malamig na ngumiti si Fang Biao, nakalimutan mo ang balitang ipinadala mo para sabihin sa akin. Natigilan si Liu Tao nang marinig niya ito. 8 koponan ang nag-scout ng balita sa loob ng maraming taon. Paano niya makakalimutan ng isang mahalagang bagay, pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, naisip niya ang lahat ng balitang ibinigay ng mga especially iya noon, ang nayon, ang disyerto, at pagkatapos ay sa disyerto lungsod, ang lahat ng mga aksyon na ito ay tila nagtutugma sa impormasyon ng bata, ang pinakamahalagang bagay ay ang pinakamataas na apoy ng pamilyang Liu na hindi kailanman hinarap ni Liu Tao ang problemang ito dahil nakakasakit ito sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ngayon ay makatitiyak siya na kapag pinag-isipan niyang mabuti ang mga bagay na ito, bigla siyang natakot, napatras siya ng 2 hakbang, at ngayon ay napagtanto niya sa wakas na kung kailangan niyang patayin ang bata, ang pamilya Liu ay mapapahamak, bigla siyang napangiti sa katahimikan, at biglang nawala ang sigla at diwa ng buong tao, walang magawa si Fang Biao umiling siya, lumakad ng ilang hakbang sa gilid ni Liu Tao, tinapak siya sa balikat at bumantong hininga, ikaw, malaki, kuya. Ano ang dapat kong gawin? Tumingala siya at gulat na tumingin kay Fang Biao, ito rin ang iniisip kong problema. Pagkatapos nito, tumingin siya sa kanyang mga mata, inimbitahan ko si Yanner na pumunta rito, humingi ng sarili mong basbas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!